Guys, kumusta kayong lahat? So today, samahan niyo ako kasi mag-harvest tayo ng cauliflower. Bago yan, ikot muna tayo dito sa ating garden kasi may mga bulaklak ako dito na nagbo-bloom na. Ang pinaka-paborito kong season sa apat ay spring. Kasi ang mga fruit trees, ang gaganda ng mga bulaklak. Tapos pag pumunta ka sa park, ang daming bulaklak. Tapos mostly ang mga nakatanim, mga tulips. Tapos ang weather pag spring dito, nako, perfect. Pag summer naman dito, nako, napakainit din. Anyway, tara mag-harvest tayo ng gulay. So may isang malaking cauliflower pa ako dito na i-harvest natin. May 2 puno pa tayong natira, kaso maliliit pa ang bunga. So unti-unti, paubos na ating mga gulay. So ito yung na-harvest ko today, guys. Ayan. Hindi naman siya masyadong malaki, pero yung previous harvest ko, malalaki yun sila, pero hindi ko lang natimbang. So ayan, tanggalin na rin natin itong mga puno. So ayan, eto na lang yung natira dito sa garden bed na ito, pero maliliit pa ang mga bunga ng mga yan. Mayroon na rin tayong ready to harvest na cabbage. So bukas ko na yan i-harvest at ipanghalo natin sa pansit. And then kuha na rin tayo ng lemon. So ayan guys, sa Sabado, mag-harvest ako ng maraming lemon kasi ipamimigay ko sa kakilala ko. Ngayon, kuha lang tayo ng mga ilang piraso lang. So hindi ako nakadala ng sudlanan. Nagpakahirap pa ako, no? Ang daming bunga nito sa ilalim, pero yung sa taas pa yung kinuha ko. So hindi ako nagpe-preserve ng lemon dahil itong puno na ito is all year round. Ang ginagamit ko lang dito sa lemon ay pang lemonade tapos pang salad. So yun lang yung pinagagamitan ko kaya hindi na ako nagkikip na. Ito namang apricot tree natin, ayan, namulaklak na siya. So ayan yung bulaklak niya, ang ganda. At yung peach namulaklak na rin. At dito naman, makaka-harvest na tayo ng ating lettuce very soon. Para na tayong kambing nito kakakain itong ating salad. Buti na lang rin at nagmuni-muni ako dito sa garden ko kasi itong ibang onions ko dito ay may mga bulaklak na. So pag ganito na namumulaklak ng ating mga sibuyas, kailangan talaga nating tanggalin yan. Otherwise, hinayaan natin yan na mag-matured, maapektuhan ang paglaki ng laman nito. Eventually, it will stop from growing kasi yung energy ng plants ay mapupunta doon sa mga flowers. Ang advantage lang nito pagka ipang-matured natin yung mga bulaklak, ay makaka-harvest tayo ng mga seeds, so may pangtanim na tayo for next season. So, alam nyo ba, ang bulaklak ng onions ay masarap. Ito naman, mga onions din ito. So far, isa pa lang yung namulaklak dito. Yung hinarvest ko kanina or pinutol ko kanina ng mga bulaklak sa kabilang garden bed yon. At dito naman tayo, check natin itong ating mga beets. So ayan, medyo malalaki na yung mga laman niya. So, ayan guys, ito yung ating mga beetroot. Medyo madami-dami rin yung tinanim ko. Tapos, mayroon pa ako dito tinanim. Ito naman, medyo maliliit pa lang sila. Tingnan nyo tong ating broccoli. Ayan. So, hindi ko na i-harvest yan. Antayin ko na lang na magbulaklak yan. So, dito naman, may mga space na tayo dito na pinagpahinga ko. At dito guys, nagbungkal ako nung isang araw kasi tataniman ko yan ng mga bulaklak. Tataniman ko to ng zinnias. At yung tinanim ko na patatas last week, ayan, tumubo na sila. Pero etong aking mga wombok, tingnan nyo naman, namulaklak na lahat. Hindi pa ako naka-harvest nito. So, ayan, hinayaan ko na lang rin. Tapos, ang aking mga garlic, ayan, they're looking good. Nakaka-excite mag-harvest nito. Pero sa November pa ang harvest nito. And that's all for now. Ingat po kayo palagi.